Kung may kapangyarihan kang magpagaling ng kahit anong sakit, handa ka rin bang tanggapin ang sumpa na kapalit nito? Sa baryong ito, ang pamana ng isang manggagamot ay hindi biyaya, kundi isang bitag ng kapalaran. Sa isang liblib na baryo sa probinsya, matagal nang kilala si Lolo Isko bilang isang manggagamot, isang albularyo na tumulong sa hindi mabilang na tao. Bata pa si Papa noon, pero sariwa pa rin sa alaala niya ang mga kababalaghan tuwing may nagpapagamot kay Lolo. Sa baryo nila, bihira ang pumupunta sa ospital. Kapag may misteryosong sakit na hindi kayang ipaliwanag ng mga doktor, si Lolo ang tinatawag. Ang mga tao ay naniniwala sa kanyang kakayahan na kaya niyang pagalingin ang mga sakit gamit ang langis, dasal, orasyon at mga halamang hindi mo basta-basta makikita sa paligid. May mga tao pa ngang mula sa malalayong bayan, ipinapapunta ang mga tao sa kubo ni Lolo. May mga pasyente na halos nakakatay na sa banig, pero ilang araw lamang matapos gamutin, bumabangon na parang walang nangyari. Para sa iba, himala iyon. Pero para sa mga nakakaalam, hindi basta-basta ang kapalit. Nung dumating ang taong 2007, isang umaga, bigla na lang bumagsak ang katawan ni Lolo. Parang pinutol ang kanyang lakas. Hindi na siya makatayo. Halos hindi na rin siya makakain o makapagsalita ng maayos. Nang dalhin siya sa ospital, laking gulat ng mga doktor. Ang katawan daw ni Lolo ay parang patay na ng isang linggo kahit humihinga pa siya. Hindi gumagana ang mga gamot. Hindi dumadaloy ang dextrose sa kanyang ugat at lumulobo lamang ang balat niya na para bang tinatanggihan ng katawan ang anumang lunas. Sinubukan ng mga espesyalista ang lahat ng paraan, blood test, x-ray, MRI. Ngunit lumalabas na normal ang lahat ng resulta. Walang mahanap na dahilan kung bakit unti-unti siyang nawawala. Doon na pumasok ang mga bulungan sa baryo. Mayroon daw gumanti. Isa raw sa mga ginagamot ni Lolo noon ang nagtanim na matinding galit at siya ngayon ang nagbalik ng sumpa. Dahil wala na rin magawa ang mga doktor, inuwi si Lolo sa kanilang bahay. Noon, Kristiyano pa sina Papa at mga tiyo. Hindi sila naniniwala sa mga anting-anting at okasyon. Kaya nagdesisyon silang magsagawa ng matinding pag-aayuno at pagdarasal para kay Lolo. Naging mabigat ang kanyang pasya, sunugin ang lahat ng gamit ni Lolo bilang manggagamot. Isa-isa na lang inilabas ang mga bote ng langis, mga orasyon na nakasulat sa lumang papel, mga anting-anting na nakalagay sa maliit na kahon, at maging ang mismong kubo kung saan siya nagpapagaling noon. Nang sindihan ang apoy, tila may kakaibang hangin na umihip sa paligid. At habang unti-unting nilalamon ng apoy ang mga gamit, narinig nilang umiiyak si Lolo. Halos nagmamakaawa habang paulit-ulit niyang sinasabi, "Kunin niyo na tong bato. Hindi ko na kaya." Nagtinginan ang lahat. Anong bato ang tinutukoy ni Lolo? Hindi yun basta ordinaryong bato. Alam nilang iyon ang tinatawag ng mga matatanda na bato ng manggagamot. Isa itong pamana, pero kasabay ng kapangyarihan ay isang sumpa, sapagkat kung sino man ang tatanggap, siya na ang susunod na manggagamot at siya na rin ang susunod na pagbubuwisan ng buhay kapag dumating ang oras. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pamilya. Sino ang tatanggap ng bato? Sino ang magpapatuloy ng pamana? Halos lahat tumanggi. Ayaw nilang mapasa ng bigat ng sumpa. Ngunit isang gabi, habang lahat ay natutulog, ang tita ko, ang pangalawa sa bunso, ay tahimik na lumapit kay Lolo. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanilang pag-uusap. Walang nakarinig, walang nakakita. Pero kinabukasan, iba na ang itsura ni Lolo. Tahimik na siya, parang nakahinga na maluwag. At ilang oras matapos noon, pumanaw na siya. Walang sigaw, walang sakit, kundi tila payapa ang kanyang pag-alis. Inilibing siya na may kaba ang buong pamilya. Ramdam ng lahat na hindi pa tapos ang kwento, parang may naiwan na hindi maipaliwanag. Lumipas ang mga taon. Ngayon ay 2025 na, at ang tita ko, hindi na namin makita. Noong una, may mga tawag pa siya. Paminsan-minsan bumibisita, pero unti-unti, parang nilamon na rin siya ng katahimikan. Hanggang sa tuluyang wala na kaming balita. Ang sabi ng mga kapitbahay sa baryo,
May nakikita ko sila sa lumang lugar kung saan nakatayo noon ang kubo ni Lolo. Sa liwanag ng buwan, may isang babaeng nakaupo, may hawak na bote ng langis at nakatingin sa kalangitan. Hindi nila maaninag ang buong muka, pero tiyak daw nilang hindi iyon multo sapagkat naririnig nila itong bumubulong na mga orasyon. At sa tuwing may bagong kaso ng misteryosong sakit sa baryo, may laging gumagaling. Walang makapagpaliwanag kung paano, pero alam nila kung sino ang may kagagawan. Ang tita ko ay hindi na bumalik. Hindi na namin siya nakitang muli. Ngunit sa bawat balitang may gumagaling na pasyente, sa bawat gabing may nakikitang liwanag at usok sa lumang kubo, ramdam namin nandun pa rin siya. At doon namin naunawaan ang sinasabi ni Lolo noon. Kunin niyo na tong bato. Sapagkat minsan, hindi mo pinipili ang kapalaran, pinipili ka nito. Kung may lugar sa Bohol na kilala sa ganda, pero kasing tapang ng kamatayan, iyan ang Mag-Aso Falls. Sabi ng mga lokal, bawat taon daw ay may kaluluwang kinukuha ang talon. At noong 2009, 3 magbarkada ang hindi na muling nakabalik. Gusto mo bang malaman kung bakit hanggang ngayon ay naririnig pa rin ang kanilang sigaw ng tulong? Noong taong 2009, 3 matalik na magkakaibigan, sina Marco, Elaine at Jericho, ang nagpasyang magbakasyon sa Bohol. Pagkatapos ng ilang buwan ng walang humpay na requirements, exams at stress sa kolehiyo, naisip nilang kailangan nilang magpahinga, mag-relax at muling maramdaman ang saya ng pagiging kabataan. Isa sa mga destinasyong pinagplanuhan nilang puntahan ay ang kilalang Mag-Aso Falls sa Antequera. Isang talon na dinarayo ng mga turista dahil sa ganda ng tanawin at lamig ng tubig nito. Habang naglalakad sila papunta sa trail paakyat sa falls, biglang may lumapit na matandang babae. Payat ito, kulubot ang balat at tila pagod na pagod ang mga mata, na parang maraming taon nang nagbabantay ng lihim. Hinawakan nito ang braso ni Marco at may boses na garalgal na nagbabala. Huwag na kayong tumuloy, iho't iha. May hinihintay ang falls ngayon. 3 kaluluwa pa ang kulang. Natawa lang si Marco at agad binitawan ang braso ng matanda. Lola, baka kayo ang hinihintay ng falls, pabirong sagot niya. Ngunit napansin ni Elaine na seryoso ang tingin ng babae. Nang lingunin niyang muli ito, bigla na lamang nawala, na para bang nalunod sa manipis na usok. Hindi nila alam kung saan dumaan dahil wala namang ibang tao roon maliban sa kanila. Nagtawanan pa sila upang itaboy ang kaba at tuloy-tuloy silang naglakad paakyat. Pagdating nila sa Mag-Aso, makulimlim ang langit. Naroon ang isang tanod na nagpapaalala sa mga turista na huwag na magtagal kapag palubog na ang araw. Hanggang alas 5 lang kayo dapat dito. Nagbabago ang agos kapag malapit na lumubog ang araw. Delikado. Mahigpit na bilin ng tanod. Tumango si Jericho bilang pagrespeto. Ngunit nang umalis ang tanod, nagkibit balikat lamang silang 3. Sayang naman kung bitin. Minsan lang tayo dito, wika ni Marco. Kaya sa kabila ng mga babala, nagpasya silang manatili. Habang nagkakasayahan, hindi na nila napansin ang unting-unting pagdilim ng kalangitan at ang papakating na ulan mula sa kabundukan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan na tila ba galing sa itaas mismo ng talon. Sabay nito, bumalot ang makapal na hamog sa paligid, tinatakpan ang kanilang paningin. Biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Maliban sa tunog ng rumaragas ng tubig, may isa pa silang narinig. Isang tawa ng bata. Ngunit hindi iyon masaya. Malalim, malamig, at parang may halong panunukso. Napatingin si Jericho sa likod ng talon at may nakita siyang tila anino na kumikilos. May tao sa kuweba! May tumatawag! Sigaw niya. Agad na lumapit sila Marco at Elaine. Ngunit kasabay nito, biglang lumakas ang agos ng tubig. Hindi na nila nakayanan ang pwersa na malakas na agos ng tubig at sila'y tinangay. Ang huling narinig ng isang saksi sa malayo ay ang mga desperadong sigaw. Tulong! Ayaw pa naming mamatay! Pagkatapos noon, nalunod ang lahat ng ingay sa dagundong na bumubulusok na tubig. Kinabukasan, sinaliksik ng mga rescuer ang lugar. Ngunit wala ni isang bangkay ang natagpuan. Parang kinain ng talon ang 3 magbarkada
at hindi na ibinalik pa. Lumipas ang mga buwan, unti-unting naging bahagi ng lokal na alamat ang pangyayaring ito. Para sa mga residente ng Antequera, hindi ito ang unang pagkakataon na may nawala sa ilalim ng Mag-Aso Falls. Ngunit kakaiba ang tatlo dahil walang kahit anong bakas ng katawan o gamit ang naiwan. Para bang tuluyang naglaho. Makalipas ang 1 taon, 3 hiker ang muling bumisita sa Mag-Aso Falls. Wala silang alam sa nakaraan, basta't ang gusto lamang nila ay makita ang ganda ng talon at mag-adventure. Pagdating ng alas 5 ng hapon, napansin nilang biglang dumilim ang paligid kahit tirik pa ang araw kanina. Nagtinginan sila, ngunit nagpatuloy pa rin sa paglapit. Isa sa kanila ang nakarinig ng mga boses. Hindi iyon ordinaryong tawanan. Para bang isang grupo ng mga kabataan, magkakaibigan na nagbibiruan. Parang may naliligo pa sa falls, sabi ng isa. Nang tumawid sila sa kabilang pampang upang silipin ang kuweba, nanlumo sila sa kanilang nakita. 3 anino ang nakatalikod, mga basang-basa, nakatayo sa gilid ng talon. Nung una, akala nila'y kapwa turista lamang. Ngunit nang lapitan nila, sabay-sabay itong lumingon. Wala silang mga mata. Naglalakihan ang kanilang mga bibig, nakatabuka na parang sumisigaw. At mula sa mga bibig na yon ay lumabas ang nakakasindak na boses. Paulit-ulit na parang sirang plaka. Tulong! Tulong! Kami naman ang kasama! Biglang natumba ang flashlight ng isa sa mga hiker at namatay ang ilaw. Sa kanilang pagkatakanta, mabilis nila itong sinindi muli. Ngunit nang pagbalik ng liwanag, wala na ko ng 3 anino. Ang naiwan lamang ay isang marka sa bato, basa, malamig at may mga bakas ng kuko na parabang pilit na kumakapit, nagpupumiglas at humihingi ng tulong. Mula noon, lumalim ang takot ng mga tao sa Mag-Aso Falls. Ayon sa mga lokal, ang kuweba sa likod ng talon ay hindi basta ordinaryong lungga. Isa raw itong lagusan papuntang daigdig ng mga nawawalang kaluluwa. Kapag may narinig kang tawa, huwag mong sundan. Kapag may tumawag ng tulong, huwag kang mag-atubiling umalis. Sapagkat hindi mo alam kung ang tumatawag ay tunay na tao o isang kaluluwang naghahanap ng kapalit. Ang mga nawalang tulad nila Marco, Elaine at Jericho ay pinaniniwalang hindi na muling makabalik. Ang kanilang sigaw, kanilang halakhak, at kanilang anino ay mananatili sa likod ng talon, nakabaon sa sumpa ng Mag-Aso. Para bang bawat taong pumapasok doon ay may kasamang panganib na baka sila ang susunod na hindi na muling makita. Hanggang ngayon, ikinukwento ng mga residente ang trahedyang ito sa mga turista bilang babala. Ngunit may laging matitigas ang mga ulo. Gaya ng 3 magbarkada noong 2009 at sa bawat ganitong kaso, nagiging tanong ang lahat. Ilang kaluluwa pa ba ang hihigupin ng talon bago makontento ang mga multong naninirahan dito? Delivery rider la ako. Sanay na sa ulan, dilim at peligro ng kalsada. Pero isang gabing umuulan sa bundok ng Pampanga, may sumabay sa motor ko at hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ako nakaligtas. Hello Kuya Ken, delivery rider po ako at gaya ng marami sa amin, sanay na sa biyahe kahit anong oras, umaga man o hating gabi, sa ilalim ng matinding init ng araw o sa gitna ng rumaragas ang ulan. Bahagi na ng trabaho namin ang makipagsapalaran sa kalsada dahil may naghihintay na customer, may pamilyang umaasa at may taong kailangan matulungan. Pero may isang gabi na kahit anong pilit kong ipaliwanag sa sarili ko, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari ito dito mismo sa Pampanga, sa isang lugar na parabang nililimitahan ng mismong bundok ang mundo. Noong gabing iyon, bumuhos ang malakas ng ulan, sobrang dilim ng paligid at ang kalsada ay halos hindi na makita. May isang barangay sa itaas ng bundok na bihirang mapuntahan kapag ganito ang panahon. Madalas ay pinipigil ng dispatcher ang mga rider na umakyat kapag masama ang lagay ng panahon. Pero dahil urgent ang order, gamot para sa isang matandang pasyente, kailangan kong tanggapin. Wala ni isang mga rider ang gustong pumunta. Ako lang ang nagbolontaryo. Ikaw na bahala sa sarili mo, sabi pa ng dispatcher, na para bang may bigat ang boses, na para bang may alam siyang hindi ko alam. Alas 10 na ng gabi, malakas ang ulan, at bawat patak ng tumatama sa visor ng helmet ko ay parang nagbubuo ng nakakabinging musika.
Ang daan ay paakyat, mahaba, madulas at matarik. May ilang bahagi na walang railings at tanging bagit ang kasunod kung sakaling madulas ang gulong. Kilala ang lugar na yon dahil sa madalas na landslide, pero dahil may streetlights naman kahit paano, sinubukan kong kumalma. Sa isip ko, kaya ko to, para ito sa pasyente. Isa lang itong delivery, walang kakaiba. Pero mali pala ako. Habang umaandar, bigla kong naramdaman na parang gumaan ang likod ng motor ko. Unay inisip ko na baka nadaanan ko lang isang lubak o umangat lang ng bahagya ang gulong dahil sa bato. Pero iba ang pakiramdam, iba. Parang may umangkas. Hindi ko na nakontrol ang pagkilabot ng buo kong katawan. Pinilit kong sumilip sa rearview mirror. Pero ang nakita ko lang ay kadiliman. Walang ibang sasakyan, walang ilaw ng kasunod na rider. Ako lang dapat ang nandoon. Maya-maya, naamoy ko ang isang bagay na halos ikasuka ko. Amoy bulok na karne, amoy patay na hayop na nabaon sa putik. Unay inisip ko na baka may nadaanan akong bangkay ng aso o patay na daga sa gilid ng kalsada. Pero nang tumutok ako ng flashlight, wala naman akong nakita. At ang mas nakakatakot, hindi galing sa paligid ng amoy. Nanggagaling ito sa mismong loob ng helmet ko. Doon na talaga ako kinilibutan ng gusto. Parang may hiningang nakapasok sa visor. Kasunod nito, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Hindi ito ulan, hindi rin hamog. Parang hininga. At hindi lamang basta malamig, may bigat, may galit. Para bang may huminga na malakas sa mismong batok ko. Pinilit kong paandarin ng mabilis ang motor ko kahit madulas ang kalsada. Ngunit habang bumibilis ako, mas lalo kong naramdaman ang bigat sa likod. At may amoy, mas tumatapang, mas sumisiksik sa ilong ko. Para bang may nakadikit sa likod ko na nabubulok na bangkay. Nang marating ko ang waiting shed sa tuktok ng bundok, agad akong huminto. Pakiramdam ko ay naubos lahat ng lakas ko sa pagmamaneho. Nanginginig ang tuhod ko habang bumababa ng motor. Binuksan ko ang flashlight ng phone ko at tinutok sa likod ng motor. Ang nakita ko'y halos ikabagsak ng puso ko. May mga basang bakas ng paa sa upuan. Hindi ito normal na bakas. Maliit, parang batang babae. At wala itong sapatos, hubad ang mga paa. At sa mismong gitna ng upuan, may dalawang basang bakas ng kamay. Parang may mahigpit na kumapit habang umaandar ako. Agad akong tumakbo papasok ng barangay hall. Nanginginig pa rin ako, pawisan kahit malamig ang paligid. Doon na ako nagpahinga hanggang umaga. Nang ikinwento ko kinaumagahan ang lahat ng nangyari sa isang matandang taga roon, bigla siyang natahimik. Umupo siya ng mabagal at ang mga mata niya ay puno ng lungkot. "Matagal na yan," sabi niya sa mahinang boses. May batang babae na nalunod sa ilog sa paanan ng bundok. Madalas siyang makita sa mga sasakyan na paakyat, lalo na kapag umuulan. Sabi nila, hinahanap pa rin niya ang daan pa uwi. Napalunok ako. "Bakit ako?" tanong ko. Tumingin siya ng diretso sa akin at mahinahon niyang sinabi, "Kapag naamoy nila ang takot mo, lalo silang nagpapalapit." "Bakit?" tanong ko ulit. Halos hindi na makalunok. Dahil hindi ka na makakatanggi kapag ginusto ka nilang isama. Simula noon, nagkaroon na ako ng sariling ritual. Tuwing may delivery ako paakyat ng bundok kapag umuulan, nilalagay ko ang helmet ko sa likod ng motor sa mismong upuan kung saan ko naramdaman ang bigat. Binubuksan ko ang flashlight ng phone at bago umalis ay binubulong ko. "Kung kailangan mong sumabay, dito ka lang, pero wag mo akong isama." Sa tuwing ginagawa ko ito, pakiramdam ko ay mas gumagaan ang biyahe. Minsan, nakikita ko pa rin sa side mirror ang anino ng isang batang babae, nakaputi, basa at nangangiti. Pero hindi ako lumilingon, hindi na. Kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang gabing iyon. Hanggang ngayon, bawat delivery ay dala ko ang alaala ng gabing iyon. Isang paalala na hindi lahat ng pasahero ay nakikita. At sa kalsadang madilim, basa at tila walang katapusan, may mga pagkakataon na hindi mo alam kung sino ang totoong kasabay mo. Bago ang huling kwento, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe sa aming channel. Maaari nyo ding i-share ang inyong kwento sa aming Facebook page, Kuya Ken Takutan. Nasa description ang link. 3:00 na madaling araw, biglang tumunog ang cellphone ni Mama. Pero ang pangalan ng lumabas sa screen,
ay galing sa isang taong nakalibing na. College student pa ako noon, abala sa pag-aaral at sanay na rin sa pagpupuyat. Karaniwan na sa akin ang magbasa ng libro hanggang madaling araw, lalo na kapag may exam o project na kailangan tapusin. Ngunit may isang gabi na hindi ko makakalimutan kahit kailan. Bandang 3:00 na iyon, ang oras na tinatawag ng mga matatanda na oras ng mga kaluluwa. Halos pumikit na ang mga mata ko nang biglang may sunod-sunod na katok sa pintuan ng kwarto ko. Hindi iyon ordinaryong katok. Mabilis, sunod-sunod at parang may halong kaba o pagmamadali. Nagulat ako at bahagyang nainis. Sino bang nagpapaistorba ng ganitong oras? Bumangon ako sa kama. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at halos mahulog ang puso ko sa nakita ko. Si Mama ang nasa harap ng pintuan. Hindi siya ang mama na nakasanayan ko. Maputla siya, halos wala ng kulay ang muka at nanginginig ang buong katawan. Hawak niya ang kanyang lumang Nokia phone at kitang-kita ko kung paano nanginig ang kanyang kamay. "Anak," mahinang sabi niya. Halos pabulong at garalgal ang boses. "Tumatawag siya." Napakunot ang noo ko. "Tumatawag? Sino?" sagot ko. Halatang iritado, kaya unti-unting kinakalabit ng kaba. Bakit di mo sinasagot? Hindi siya agad nakapagsalita. Imbis tumingin siya sa screen ng telepono at doon ko nakita. Ang pangalan na nakasave sa kanyang phone ay pangalan ng isang kakilala naming pumanaw lang ilang araw pala ang nakalilipas. Nanlamig ako. "Mama, imposible to," bulong ko. Pero matalim ang tingin niya sa akin, puno ng takot at paniniwala. "Kakagaling na natin sa bukol kanina," sagot niya, halos maiyak. Yung phone niya, kasama sa kabaong, nandoon mismo sa loob. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Akala ko nagbibiro siya, pero sa mga mata niya, wala ni bahid ng biro, puro takot lamang. Hinila niya ang kamay ko at halos pilitin akong sagutin ang tawag. Nabagman sa kagustuhan ko. Tinanggap ko ang tawag at nilapit ang telepono sa aking tenga. Ilang segundo akong nakinig. Wala akong narinig na boses, wala ring static o dead air. Ngunit malinaw, sobrang linaw, ang maraming hininga sa kabilang linya. Hindi ito ingay na makina. Hininga iyon ng tao. Mabagal, mabigat, parang naghihintay. "Hello?" bulong ko. Halos wala na ring lakas ang boses ko. Walang sumagot, pero hindi pa rin binaba ang tawag. Ang bawat segundo ay parang minuto. Ang bawat paghinga sa kabilang linya ay unti-unting kumakain sa lakas ng dibdib ko. Hanggang sa hindi ko na kinaya at ako na mismo ang nag-end ng call. Nanatili akong nakaupo, hinihingal at namumutla. Si Mama naman, tahimik lang at nakatitig sa sahig. Para bang pinapakinggan pa rin ang tawag kahit tapos na. Kinabukasan, halatang hindi mapakali si Mama. Halos hindi na siya makakain at maya't maya ay tinitignan ang kanyang cellphone. Para bang may muling tatawag. Hindi na siya makatiis at tinawagan niya ang mga kamag-anak ng pumanaw. Doon lalo kaming kinilibutan. Hindi lang pala kami ay nakatanggap ng tawag. Ilan sa mga kamag-anak at kaibigan ng namatay ay nakatanggap din ng parehong tawag. At lahat iyon ay naganap sa parehong oras, 3:00 ng madaling araw. Lahat sila ay nakakanig ng parehong bagay. Walang salita, walang boses, kundi mabagal at mabigat na hininga lamang. May ilan pang nagsabi na pagkatapos ng tawag, nakaramdam sila ng biglang lamig sa bahay o kaya may amoy kandila na sumisingaw sa hangin kahit walang nakasinding kandila. Simula noon, naging palaisipan sa amin ang nangyari. Paano nakakatawag ang isang cellphone na nakalibing sa ilalim ng lupa kasama ng katawan ng yumao? Paano sabay-sabay kaming tinawagan sa eksaktong oras na sinasabing oras ng mga kaluluwa? At higit sa lahat, ano ang nais niyang iparating? Lalong tumatak sa isip ko ang huling tanong na hanggang ngayon ay walang kasagutan. Paano kung sinagot namin lahat ng sabay-sabay? Ano kaya ang maririnig namin sa kabilang linya? Isang tinig na humihingi ng tulong? Isang paalam? O baka isang babala? Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin. Pero tuwing 3:00 na madaling araw, hindi ko maiwasang mapatingin sa cellphone ko. At sa tuwing makikita ko ang lumang Nokia phone ni Mama, nalamig pa rin ang katawan ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyaring iyon. Hanggang ngayon.
Pinipilit kong hanapan ng lohikal na paliwanag ang lahat. Pero sa bawat alaala ng gabing iyon, sa bawat pag-ikot ng oras kapag 3:00 na, hindi ko maiwasang magtanong, paano kung minsan, ang pagitan ng buhay at kamatayan ay mas manipis kaysa iniisip natin? At kung totoo man na may mga kaluluwang hindi agad natatahimik, baka yun ang paraan nila ng pakikipag-ugnayan. Isang tawag, isang hininga, isang paalala na kahit nakalibing na, hindi ibig sabihin ay tuluyan na naglaho. Kaya't sa tuwing 3:00 ng madaling araw, pinipili kong hindi magbukas ng cellphone. Ayokong malaman kung may muling tatawag dahil baka sa pagkakataong iyon, hindi na lang hininga ang marinig ko, baka boses na. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.